Naka-live na tayo. Yan, hello, good morning po, mga kapatid. Nakalag na nga siya. Yan, salamat sa Panginoon. Good morning po. Slow connection tayo pa. Yan, magandang umaga po, Brother Clifton, Manila. Good morning po. Sa magpalang umaga po, mga kapatid. Mga ka-DLS. Yan. Good morning, Ate Emerald Tamayo. Good morning po. Yan, hintayin natin na dumami. Praise the Lord po. Good morning po. Good morning, Mami Carol Astor. Good morning po. Good morning, Ate Digna. Kami po ang naatasan ngayong umaga. Salamat po sa Panginoon dahil napakabuti po ng ating Panginoon. Dahil binigyan kami ng pagkakataon po sa daily life sharing sa umagang ito po. Yan. Ilan na po ba tayo? Andyan na po sila Ate Digna. Maghintay pa po tayo ng... Ngayon po ay first time po namin mag-asawa na mag-live. Kaya pagpasensya nyo po, no? Yan, good morning po, Ate Mila. Andiyan na si Ate Mila Kalingasan. Good morning po. Hallelujah. Tunay nga po na nakapakabuti ng ating Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, sa patuloy na pagsama mo po sa amin sa oras na po. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Yan. Good morning po, Tatay Arnold. Good morning po, Ate Ula from Pasig. Good morning po. Yan. Good morning po, Nanay Shoni. Hello po, good morning. Sa mapagpalang umaga po sa lahat. Amen. Salamat po, Ate Emerald.
Maliwanag po ba? Naririnig po ba ako? Yan. Good morning, Ate Marisa Nunez. Good morning po. Salamat po Mami Carol. Yan, mag-invite po tayo. Salamat po Ate Mila. Sige po, hallelujah. Yan, sige po. Ako nga po pala si Imelda. At ito naman po ang aking brother husband. Yes po, good morning po. Si Willie Villanueva po. Yan, nabasensya niyo po. Mayangin po ang aking husband. Yan, good morning po. Good morning, Sister Flory. Good morning po. Good morning, Kuya Rizal. Ayan, good morning po. Good morning, Ate Rodaline Santos Lucero. Good morning po. Sa mapagpalang umaga po, no, sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Tunay nga po na pinagpala po tayo ngayong umagang ito. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoong Diyos na buhay. Sige po. At mag-umpisa na po tayo sa ating gawain sa umagang ito. Ang ating pagbabasa ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians po. At sige po, bago po naman tayo mag-umpisa, awitan po muna natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Amen po. Ang Diyos po natin ay buhay. Amen po ba? Yan, awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan at buhay na buhay sa ating mga buhay. Amen. Yan. Awitan po natin ang ating Panginoon. Magamat magkakalayo po tayo, pero ang presensya ng Panginoon ay ating nararanasan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Tunay nga po na napakasarap gumising ng umaga. Ano po? Paggising sa umaga ay isang pagpapala. Amen po. Hallelujah. Paggising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Amen. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Yes, God. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. Tunay nga po ng ating lakas ay mula sa Panginoon. Kaya dapat lang natin siyang pasalamatan. Amen po. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon at awitan siya ng buong puso. Hallelujah. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong
magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Lord, ang aming lakas ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, marapat lamang, Panginoon, na pasalamatan ka namin. Hallelujah. Pasalamatan ka namin sa aming mga buhay. Kaya, Lord, salamat, salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at dinadakila, Panginoon, sa oras na to, O Diyos. Lord, kung ano man pa po, nakikita niyong karumihan sa aming mga puso, Panginoon. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan upang maging karapat-dapat kami, O Diyos, sa inyong buhay, sa inyong harapan, Panginoon. Panginoon, sa oras na to, salamat, salamat po. Patuloy niyo kaming samahan, patuloy kaming katagpuin sa oras na, O Diyos. Ang mga kasama po namin, O Diyos, sa Facebook Live, Panginoon, hallelujah, katagpuin niyo po sila. Katagpuin niyo, Panginoon, ang bawat sa amin. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, O Diyos. Samahan niyo po kami, Panginoon. Ang banal na santong Espiritu mo, Panginoon, ang siyang patuloy na sumama sa amin. Oh, hallelujah, hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon, sa oras na to. Pinupuri ka namin at dinadakila sa umagang ito. Muli, O Diyos, sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, sa magpalang umaga po, mga kapatid. Good morning, Mami Estelita. Yan, good morning po, Sister Josephine Tabliso. Hello po, good morning po. Good morning, Ate Minnie. Good morning po. Yan, sige po, mag-umpisa na po tayo sa pagbabasa sa 1 Corinthians chapter 7 po, no? Babasahin po ni Brother Willie. Magipagbukas po kayo sa amin sa 1 Corinthians o unang Korinto chapter 7, na po. 1 Corinto 7. Tungkol naman sa inyong sulat, ganito ang masasabi ko. Mabuti sa isang tao na wag makipagtalik, ngunit dahil sa lumalaganap na pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa. Dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, at gayon din naman ang babae, sapagkat hindi na ang babae ang karapatan sa sarili niya katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag niyong ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa, maliban na lamang kung mapagkasunduan niyong huwag munang magsiping sa maikling panahon, upang may ukol niyo ang inyong mga sarili sa pananalangin. Ngunit pagkatapos muli kayong magsiping, upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Ang sinasabi ko hindi utos, kundi pangunawa sa inyong kalagayan. Nais ko sanang ang bawat isa ay makatulad ko. Ngunit ang bawat tao ay may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos, at ang mga ito'y hindi pare-pareho.
Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda. Mabuti pa sa kanila ang manatiling katulad ko na walang asawa. Ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa na lang sila. Mas mabuting mag-asawa kaysa hindi makapagpigil sa matinding pagnanasa. Sa mga may asawa, ito ang inuutos ng Panginoon. Hindi ako, wag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya'y hiwalay, manatili siyang walang asawa. O kaya'y muling makipagkasundo sa kanyang asawa, at wag din naman hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko. Ako ang nagsasabi at hindi ang Panginoon. Kung ang isang lalaking mananampalataya ay may asawang di mananampalataya at nais nitong patuloy na makisama sa kanya, huwag niya itong hiwalayan. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang hindi sumasampalataya at nais ng lalaking magpatuloy sa pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay itinatalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay itinatalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, ay magiging marumi sa panginingin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo, ang mga ito ay itinalaga sa Diyos. Kung nais naman humiwalay ng asawang di mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan niyo siyang humiwalay. Sa gayon nga pagkakataon, ang naturang kapatid ay malaya. Tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Anong malay nyo, mga babae? Baka kayo ay maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. At kayong mga lalaki, anong malay nyo? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. Verse 17. Mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa dati niyang kalagayan noon. Siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia. Kung ang isang lalaki ay tuli na, nang siya'y tawagin ng Diyos, huwag na niyang alisin ang mga palatandaan ng kanyang pagiging tuli. At kung hindi naman siya tuli, nang tawagin, huwag na siyang mag-asam na magpatuli pa. Hindi mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Subalit ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Manatili ang bawat isa sa kalagayan niya nang siya'y tawagin ng Diyos. Ikaw ba'y isang alipin nang tawagin ka ng Diyos? Huwag kang mag-alala tungkol doon. Ngunit kung may pagkakataon kang maging isang malaya, samantalahin mo. Ang taong alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayon din naman ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Nabili na at bayad na kayo. Amen. Huwag na kayong paalipin sa mga tao. Mga kapatid, anuman ang kalagayan niyo sa buhay, nang kayo'y tawagin, manatili kayo roon kasama ng Diyos. Verse 25. Tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit magbibigay ako ng aking opinion bilang isang tao. Dahil sa habag ng Diyos ay mapagkakatiwalaan.
Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y isang lalaking may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pang asawa. Huwag mong hangarin magkaasawa. Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. Kung ang isang dalaga ay nag-aasawa, hindi rin siya nagkakasala. Ngunit ang pag-aasawa ay nagdaranas ng mga kahirapan sa buhay na ito. At yan ay nais kong maiwasan nyo. Mga kapatid, ito ang ibig kong sabihin. Malapit na ang wakas ng panahon. Kaya mula ngayon ang may asawa ay mamumuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagalak na parang di nagagalak. Ang mga bumibili na parang walang ari-arian, at ang gumagamit ng mga bagay ng sanlibutan na para bang hindi nangangailangan. Gamitin ang mga ito sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito hindi na magtatagal. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang kakabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon. Kung ano niya may bibigyan ng kalugaran ang Panginoon. Ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan. Ito, kung paano niyang mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Dahil dito, hati ang kanyang malasakit, gayon din naman ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalaga ang kanyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang bagay ng sanlibutan ito. Kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang matulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Kung inaakala ng isang lalaki na magkaroon siya ng masidhing pagnanasa sa kanyang katipan at dahil dito'y kailangan pakasal na sila, ito ay hindi kasalanan. Ngunit kung ipinasaya niyang huwag pakasalan ang kanyang kasintahan at hindi naman siya napipilitan lamang at siya'y may lubusang pagpipigil sa sarili, mabuti ang ganitong kapasyahan. Kaya nga mabuti ang magpasyang pakasalan ang kanyang kasintahan, ngunit mas mabuti ang hindi mag-asawa. Ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sinuman. Maibigan niya. Ngunit dapat ay sa isa ring nananampalataya sa Panginoon. Subalit sa aking palagay, hindi siya magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan bilang byuda. Iyan ang palagay ko. Sa palagay ko na nasa akin din ang Espiritu ng Diyos. Sige, magpatuloy po tayo sa verse 8. Tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan. Verse 1, ipaliliwanag ko naman sa inyo ang tungkol sa mga pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan. Alam nating may kaalaman tayong lahat, at gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo, ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may
nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa kanya. Tungkol nga sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan. At iisa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit o lupa at maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon. Sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Isa ang Panginoon, si Jesucristo. At sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila'y handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain. Palibhas ay kulang ang kanilang kaalaman. Nambabagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Hindi dahil sa pagkain kaya tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng gayon o ganitong pagkain. At wala ring kabutihang may dudulot sa atin kung tayo may kumain niyon. Ngunit mag-ingat kayo. Baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng may hina pa sa pananampalataya. Kung kayong may sapat na kaalaman ay kumakain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosan at makita kayo ng may hina pa sa pananampalataya, hindi kaya sila mabuyong kumain yon bilang handog sa Diyos-Diyosan? Kaya dahil sa inyong kaalaman ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinanim ninyo sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga banal na salita. Amen po. At tunay nga po na ang ating binasa ay maraming tungkol una-una yung pag-aasawa dahil ang Korinto po ay napapalibutan o kaya talamak ang immorality o talamak po ang temptasyon o tukso sa lugar po ng Korinto. Ang kinakausap po dito ay mga believers mga Kristiyano na po na ang Korinto po ay inaano po ni Pablo pinapayuhan na hindi magkahati-hati o magkagulo o kaya madibay o maano yung kanilang pananampalataya Kaya napakahalaga po na tayo po ay talagang nakatutok sa pagbabasa ng salita ng Diyos na mayroon tayong alam. Amen po. Dahil napakahalaga po talaga ang problema po ng Korinto ay tungkol sa pag-aasawa, maraming katanungan tungkol po sa kanila. Ay kaila Pablo po, Sabi nga po dito na tungkol po sa pag-aasawa, na si Apostol Pablo po, sabi niya po diyan na sa ating binasa sa chapter 7, na ang pag-aasawa po talaga ay sabi niya diyan sa verse 1 na mabuti sa isang lalaki ang wag nang mag-asawa. Kaya sabi nga kaya kung ikaw na lalaki ay mas maganda o na wala kang asawa, sabi niya dito, po. At ganun din po sa babae. Pero kung ikaw ay may asawa na, syempre kailangan mong tuparin yung tungkulin mo na bilang may asawa, po. Kaya
Kaya dito po, sinusolusyonan po ni Pablo, no, ang tungkol sa pag-aasawa. Kaya mas mainam po talaga, no, sa bawat Kristiyano na maging maingat, no po, para hindi po maapektuhan ang mga kapwa Kristiyano, no. Sabi niya po diyan, no, sa ating binasa, no, na salita ng Diyos, na sa mag-asawa, kung mag-asawa ka na, ang isang lalaki, sabi niya diyan, hindi na ang lalaki ang may-ari, no, ng kanyang sarili, no, kundi ang kanyang asawa. No? Sabi sa verse 5, huwag kayong magkait sa isa't isa, malibang pagkasunduan ninyong, huwag munang magsiping upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Kaya napakahalaga po, no, sa buhay Kristiyano, no, na ang mag-asawa ay merong respeto sa isa't isa, no po. Mayroon pong mayroong pag-uusap, no, ang mag-asawa na ang lalaki irerespeto niya ang babae, no po. Lalo na ngayong ang panahon ay punong-puno ng tukso, amen po. Kailangan talaga po na mag-alagaan ang mag-asawa, no, magbantayan. Kaya nga dito po sa ating binasa, no, na sabi niya diyan, pagkatapos magsiping na uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil, no? Kaya sa mag-asawa talaga, mayroong pong pag-uusap. Mayroon po talagang dapat communication ang mag-asawa para hindi po matempt, no? Hindi, sabi niya diyan, huwag magkait. Amen po. Kaya talaga yung obligasyon ng bawat mag-asawa. Dahil sabi nga ng Genesis 2:24 na ang naiiwanan ng lalaki ang kanyang mga magulang, di po ba? At sila magsasama ng kanyang asawa, no po? At ganun din po sa Marcos chapter 10 na tinuro ng ating Panginoong Jesus, no po, na hindi pwedeng paghiwalay ng kanyang pinagsama, no po. Kaya sa mag-asawa po talaga kailangan yung maayos na komunikasyon, maayos na pag-uusap upang hindi masira ang wala pong perfect marriage, pero mayroong healthy marriage po, no, ng pagsasama ng mag-asawa. Kaya napakahalaga po sa mag-asawa, no po, na may pag-uusap. Halimbawa, sa babae, pagpagod, pwedeng sabihin ng lalaki na pagod ang aking asawa, no? Sa susunod na lang, 'di ba? Ganun po, no? Kaya kailangan po yung mag-asawa ay nag-uusap, no? Nagkakasundo, no po, pagdating po sa mga ganong bagay. Kasi talagang talamak po, no, sa panahon nga po ng ating binasa ay ang church ng Corinto po ay napapaligiran ng tukso, napapaligiran ng immorality, at punong-puno talaga ng temptasyon, no. Kaya winarningan po sila o sinabihan po sila, pinayuhan po sila ni Pablo, no, na wag magkahati-hati o wag magkaroon ng mga bagay na maano sa kanilang isipan o matukso sa mga kapaligiran, no? Wag silang gumaya, no? At yun po yung napakahalaga po sa pag-aasawa. Kaya kung ikaw na walang asawa, sabi niya diyan, wag ka na lang mag-asawa, no? Para nakapokus ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, no? Pero kung may asawa ka, yon, alagaan mo ang iyong marriage, no? Kasi napakahalaga yan para hindi nga matukso, napakaliwanag para hindi matukso, no po, ni Satanas, no? Kaya ng mag-asawa ay merong pagpipigil sa sarili, no po? At ang sinabi niya diyan, no? Ang sinabi ko hindi utos kundi pag-unawa sa inyong kalagayan, sabi ni Pablo. Ibig ko sana kayong lahat ay tumulad sa akin, ngunit may kanya-kanyang kalooban mula sa Diyos ang bawat isa. Ang mga ito'y hindi pare-pareho, sabi niya po dito. No po? Kaya ito naman ang masasabi ko sa walang asawa, sabi niya dito, at mga babaeng balo. Sabi niya diyan, no po, na manatiling walang asawa, no po, ang babaeng balo. Kaya nga sinanay ko, sabi ko, wag na siyang mag-asawa nung nabalo siya ng 33 years old. Pero salamat sa Diyos, hindi na po siya nag-asawa. Kasi sabi nga niya, wala nang katulad ang tatay mo. Yun ang sabi sa akin. Kaya
At salamat sa Lord dahil napakataas din po yung paganyang pagpipigil sa sarili, no po. Na talagang yung buhay niya ay tinuon niya sa Panginoon. Kasi bago namatay ang aking tatay, ay nakakilala na po siya sa Panginoon. Kaya napakasarap po na mayroong Diyos sa buhay. Amen po. Dahil yung buhay mo ay ilalaan mo na lang sa paglilingkod sa Panginoon at pag-aalaga ng pamilyang pinagkatiwala sa iyo. No? Kaya sabi niya ito, mas mabuti ang, kung hindi ka naman makapagpigil sa iyong sarili, ibig sabihin, gusto mong mag-asawa, mas mabuting mag-asawa ka na lang. Para hindi ka magkasala, sabi niya dyan. Kaya sa mga may asawa, ito ang inuutos ng Panginoon. Hindi ako huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit, kung siya hihiwalay, mananatili siyang walang asawa. Ayun po, no? Napakaliwanag ang sinasabi ng kasulatan. Kung makikipaghiwalay ka sa iyong asawa, dapat hindi ka mag-aasawa o kaya hindi ka makikipagrelasyon. No? Hindi ka makikipagrelasyon. Mananatili kang single o walang partner. No po? Kasi meron ka ng pinakasalan. No? Kaya pag nakipaghiwalay ka, for the sake of kaayusan, no? For the sake of na makapag-isip ka ng maayos, pero hindi ka pwedeng makipagrelasyon. No? Napakaliwanag. No? Ngunit kung siya hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya makipagkasundo sa asawa. Diba? Makipagkasundo. Walay muna tayo. Doon ka muna sa nanay mo. Dito naman ako sa nanay ko. Di po ba? Mas mainam na po yung gano'n na pag-uusap. At pag naliwanagan na kayo, di magbalikan ulit kayo, magkasundo kayo, no, mag-asawa. Kasi nga napakaliwanag ang sinabi ng banal na kasulatan. Hindi pwedeng paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Dahil sila ay iisa. Ang mag-asawa ay iisa. No? Kaya kung anong masakit sa'yo, masakit sa kanya. No? Kung ikaw ay masaya, masaya rin siya. No? Ganon po ang mag-asawa. Nagtutulungan, nag-uunawa, nag-iintindihan. Kaya nga nung nagpakasal ako, akala ko nga, sabi nga nila, pag lalagay ka na sa tahimik, akala ko tahimik talaga, hindi pala, no? Kaya dapat talaga pag nag-asawa ka, handa kang mag-alaga ng asawa, handa mo siyang paglingkuran, no? Handa mong unawain kung sino siya, handa mong tanggapin kung sino siya, ano? Ganun po sa yun ang natutunan ko sa buhay may asawa, no? Kaya mo mag-alaga ng magiging anak nyo. Handa ka talagang gawin lahat ng bagay para sa ikaayos ng iyong relasyon, sa marriage life mo, no? Kaya napakahalaga po, no, sa buhay mag-asawa po, no? Amen. Na tayo po ay maging healthy yung pagsasama natin, maging malusog yung pagsasama ng mag-asawa, na po. Sa iba naman, sabi dito sa verse 12, ito ang sinasabi ko, hindi ng Panginoon, kundi ang isang lalaking sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong manatili sa kanya, huwag niyang hihiwalayan. Kung ang isang babae sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nito'y magpatuloy sa pagkikisama sa kanya, huwag siyang hindi siya nakikipaghiwalay, no? Totoo po yun. Siyempre, kung hindi ka pa ang asawa mo ay hindi mananampalataya pa, dapat hindi ka niya maakay. Ikaw ang umakay na sumasampalataya sa Panginoon. Akayin mo siya. No po? Akayin mo ang iyong asawa sa Panginoon. No po? Kasi yung iba nag-asawa, nung binata at dalaga, mananampalataya ng Panginoon. Pero nung nag-asawa na, ang napangasawa ay hindi mananampalataya, sila po yung naakay. No po? Kaya yun po yung pakaingatan po natin, no? Pag ikaw ay dalaga nakakilala sa Panginoon, mas mainam na ipanalangin mo, piliin mo yung kapwa mo mananampalataya para walang problema. Pero kung kagaya ng ating pinag-aaral, nabasa na ang ating partner ganon ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, mas mainam na ilapit mo siya sa Panginoon. Maging buhay kang patotoo, no po, sa Kanya, para maakay mo siya sa paglilingkod sa Panginoon. Yun naman po lagi Hindi natin po maakay ang ating partner sa buhay kung hindi po nakikita ang liwanag ng Panginoon sa ating mga buhay, no? Kung ikaw na
babae ang nakakilala sa Panginoon at ang husband mo ay hindi pa nakakilala, akayin mo siya. I-share mo yung kaligtasang binigay ng Panginoon sa iyo. No po, i-share po natin, no po. Napakahalaga po 'yon na i-share natin ang salita ng Diyos sa kanya. Mas masarap pong maglingkod na kasama ang husband. Masarap maglingkod na nakasuporta sa iyo at magiging kapartner mo siya sa pagtuturo sa iyong mga anak, pag-aalaga ng inyong mga anak. Kaya napakahalaga po sa buhay mag-asawa na nagtutulungan, nag-uunawa, nag-iintindihan, no po. At ganun po ang payo ng banal na kasulatan. Hindi pwede na, ay, nakakilala ko sa Panginoon, hindi naman yung asawa ko, hindi po Kristiyano. Ihiwalayan mo siya, hindi po. Sabi niya, manatili kang sa kapiling niya, manatili kang makisama sa kanya at ipakita mo na ikaw ay binago ng Diyos. Ipakita mo na ang Panginoon na nagbago sa iyo ay kaya din siyang baguhin. Dahil ang pagbabago po, ngayon, di po ba, nasa transition po tayo, no? Napakahalaga po talaga, no, na ang transition ay maranasan natin. Kasi, hindi natin makikilala ang Panginoong Hesukristo kung walang transition. No? May transition po talaga, no? Sa aming mag-asawa ngayon, transition, may open door sa amin. Maging part kami ng daily life sharing tuwing umaga, isang open doors po sa amin to. Na maging party kami ng The Hub of Christ Parañaque. Isang transition to, bagamat medyo mahirap, medyo may kabigatan kasi malayo ang Parañaque dito, pero kaming mag-asawa ay nag-uunawa, nag-iintindihan, nagsusuportahan. No po, na bagamat kagaya ngayon, ang husband ko ay hindi mahihain pa siya, no, na tumayo o mangaral, pero naniniwala ako at nananampalataya sa Panginoon, no, na sa lahat ng naming dalawa, partner kami. No po, kumbaga sa pangangaral, siya ay magkakaroon ng lakas ng loob, ng tapang. Amen po. Makita na ang binagong buhay, no po. Makita yung binagong buhay sa kanya at sa akin, no po. Kaya hindi po ako nawawalan ng pag-asa dahil ang pag-asa ko ay ang Panginoon. Kaya lang talaga, naniniwala ako at nananampalataya sa Panginoon. At hindi ako humihinto na i-encourage siya, no, na kung kaya ng iba, kaya mo rin, no? Ganun po sa hindi porket ako yung mananampalataya, ihiwalayan ko na siya. Hindi naman yung asawa ko, mag-solo na lang ako doon, parang no? Pero hindi po ganun, no? Na kailangan kong magtiyaga, kailangan kong magtiis, mag-antay, no po, para ang aking asawa, no po, ay makahabol sa akin. Amen po. Kaya sabi nga lagi ni Pastora Miss sa kanya, habulin mo ang asawa mo. Hindi pwede na manatili kang ganyan. Habulin mo ang asawa mo. Lagi yung sinasabi ni Pastora Miss sa kanya. Dapat yung pangalan mong Willie, dapat willing. Sabi, hindi willy lang, no? Willing. Ibig sabihin, willing siyang maglingkod, willing siyang matuto, no po. Kaya doon po ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya dito po sa ating pinag-aaralan, kaya patuloy po nating sikapin, no, na yung asawa natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Panalangin po natin. Iluhod po natin sa Panginoon. Sabi nga, tuhurin mo, no? Pag hindi kayang tuhurin, idapa mo yan sa Lord at maaakay mo yan sa Panginoon. Dapa mo sa Lord. Kasi sabi nga, di po ba sa James, na faith without work is dead. Kailangan, pag nananampalataya ka, lagyan mo ng action, no? Lagyan mo ng action yun. Pag nag-pray ka, lagyan mo ng action. Prayer without work is dead. Sabi nga, kaya napakahalaga po, no? Na pag pinanalangin mo ang iyong asawa, dapat may action. Siyempre, andun yung pagmamahal, andun yung respeto mo, andun yung mga bagay na bilang obligasyon mo sa asawa mo. No po? Hindi pwede po na nagsisimba po tayo pagdating sa bahay. Iba na yung ugali natin. Dapat inside and out ng church, no po. Dapat
ganun po tayo. Yung binagong buhay, nakikita po sa atin. Nakikita ng mga asawa natin, no? Yung asawa mo, yung asawa ng hindi pa nakakilala, makita, no? Makita, no? Na ikaw talaga ay dumaranas ng transition talaga. May pagbabago. Bagamat medyo mahirap talaga, kasi may process po ang pagbabago, no? May process po talaga. Kailangan lang talaga po na mag-submit, no po. Ako bilang isang babae po, no, ang aking husband ay mabait, no, talaga ano lang siya, napakahirap po na no, mag-adjust bilang isang strong na woman, no. Kaya lagi kong dalawa lagi katauhan ko. Pag naglilid ako sa church as a pastor, pastor nila ako, no? Pero pagdating sa bahay, asawa niya ako. Pero pag bumababa po talaga ako. Kailangan kong mag-submit sa asawa ko. Hindi pwede na ako lagi overpower ko yung pagiging ko po, no? Kailangan andun po yung submission. Kaya dapat laging magkasundo, no? Kaya pag kinakausap ko po sila as a pastor o as a wife o as a nanay, o ganun po ako sa mga anak ko. Kaya napakahalaga po, no, sa ating mga buhay na merong pag iningi mo sa Lord, talagang mayroong kasagutan. Kaya ako, salamat talaga sa Lord. May kasagutan talaga, no? Bakit po? Dahil yung pinagpipray ko lagi, no, na manumbalik yung init ng paglilingkod ng aking asawa, yung uhaw niya na magbasa ng salita ng Diyos, ay ngayon pa lang, nag-uumpisa na po. Kaya salamat talaga sa Panginoon dahil napakabuti niya, no po? Kaya kung ano man yung maayos na natin, no, sa relasyon natin sa ating asawa, tuloy-tuloy lang po natin, no? Sabi niya diyan nga sa no, sa verse 16, no, anong malay ninyo, mga babae, baka kayo ang maging kasangkapan sa kaililigtas ng inyong asawa. Amen po. At sa kayong mga lalaki, anong malay ninyo, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. Amen po. Kaya wag po kayong huminto, mga kapatid, no? Kung yung mga partner nyo ay hindi nyo pa nakakasama sa paglilingkod o hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon, kayo po ang kakasangkapanin, no po? Kayo po ang gagamitin ng Panginoon para sila po ay makakilala sa Panginoon. Sila po ay makasama nyo sa paglilingkod, no, sa ating Diyos na buhay. Amen po? Kaya sabi niya po, mamuhay ang bawat isa ayon sa pinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa kalagayan niya sa buhay nang siya'y tawagin ng Panginoon, no? Magpatuloy po tayo, no? Yun po yung sabi, ito ang tinuturo ko sa lahat ng iglesia, sabi ni Pablo, no? Kaya magpatuloy po tayo na ipakita na tayo binago ng Panginoon sa ating mga partner sa buhay o sa ating buong pamilya, ano po? Maging good example po tayo. Dito po, sabi niya po, kung ang isang tao ay tuli na, siyang tawagin ng Diyos. Ibig sabihin kasi yung tuli po, yung circumcision po, yun po yung traditional, no, na ginagawa, no, sa mga Hudyo, no po, kaya ganun po yung sabi niya po dito, no. Pero sabi niya dito, at kung hindi naman, wag na siyang patuli. Walang halaga ang pagiging tuli o hindi tuli. Ang mahalaga ay ang pagsunod, no po. Sa panahon po talaga natin, ang palaga talaga yung pagsunod sa ating Panginoon, no. Sabi nga sa aming pag-aaral kagabi, ng pinakamataas na pagsamba ay ang pagsunod. Sabi ni Pastor Walter, totoo po yun, no. Kahit kumanta ka, dumapano pang mga mo sa pagkanta mo, kung hindi naman sumusunod sa paglilingkod sa Panginoon, hindi naman sumusunod sa salita ng Diyos, useless po, no? Kaya napakataas po talaga, no, ang pagsunod sa pagsamba sa Panginoon. Kaya bilang mga anak ng Panginoon, no po, tandaan po natin na tayo'y binili ng ating Panginoon sa mata, no? Sabi niya diyan, no, mga kapatid, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay na kayo'y tawagin ng Panginoon, manatili kayo roong kasama niya. Kasama ng Panginoon. Amen? Napakahalaga po yun dahil binili kayo ng Diyos sa malaking halaga. Amen po ba? Kaya wag na po tayong paalipin. Amen? Sa mga tao. Bagkus, maglingkod po tayo sa Panginoon. Sabi niya dito, tungkol naman sa mga walang asawa at balo. No? Sabi niya po diyan, napakahalaga po, no? Amen. Napakahalaga po, no, sa mga babaeng walang asawa at balo, no? Huwag na lang mag-asawa, no? Huwag na lang pong mag-asawa, no? Mas masarap po talaga pag walang asawa, sabi nga ni nanay sa akin, no? Huwag na lang daw mag-asawa.
para walang sakit ng ulo. Pag nag-asawa ka, kumuha ka lang ng batong pinupok mo sa ulo mo. Sabi nga niya. No? At salamat sa Lord. No? Dahil din na nga po nag-asawa si Nanay Letty. No po? Kami na po ang inalagaan niya. At naglingkod siya sa Panginoon. No po? Dahil, sabi nga dito ni Pablo, no? Dahil matinding kahirapan, no? Sa kasalukuyan. No? Kaya, sinabi niya na, wag na lang mag-asawa. Totoo po yun, no? Napakahirap ng buhay, no? Sa panahon nila, napakahirap ng buhay, kaya sinasabi niya, no? Na wag na lang mag-asawa. Inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag ka nang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mo nang hangaring magkaasawa. Sabi niya dito, no? Huwag mo kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. O hindi po, kaya pag yung mga walang asawa, hindi ka po nagkakasala. O napakaliwanag po, ha? At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, hindi siya nagkakasala. O mag-asawa man o hindi nag-asawa ay hindi po nagkakasala, no? Ngunit magdarana sila ng mga kahirapan sa buhay na ito at iyay pag-ibig kung maiwasan nila. Siyempre, andun yung tukso. Na po, napakahalaga po na huwag matukso. Na po. Kaya lang, siyempre, nasa mundo po tayo. Kaya marami pong tukso. Na po, marami pong tukso yan. Kaya napakataas ang pagpipigil sa sarili. Kaya nga, yung siyam na bunga ng Banal na Santong Espiritu, nasa huli po yung pagpipigil sa sarili. Intindi po, no? Kaya yung pagpipigil sa sarili po, no, talagang napakahalaga po sa buhay natin bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon. Sabi niya sa 29, ito po ang ibig kong sabihin sa mga kapatid, malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis ay parang di nananangis. Ang mga nagagalak ay parang di nagagalak. Ang mamamimili na parang walang ari-arian. Ang mga nagtatama sa sanlibutang ito ay parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay mapaparam. No, mapaparam po lahat, mawawala, no? Kaya sa ating mga buhay, mga kapatid, no po, na malayo po tayo sa mga alalahanin. Sa Diyos po natin lahat na lang, no po. Dahil sa totoo lang po, pag naglilingkod ka sa Panginoon, hindi ka niya pagkukulangin. Hindi ka niya po pagkukulangin. Kaya sabi niya dito, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakita ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon. Sabi niya dito, maging kalugod-lugod sa Panginoon. Sabi niya, ngunit ang pinagsusumakita ng lalaking may asawa ay ang mga bagay na sanlibutang ito sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito ay hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsusumakita ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay ukol sa Panginoon sapagkat ibig niyang matalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung mga dalaga na naglilingkod sa Panginoon, talagang tinalaga na talaga nila, no, yung kanilang buhay sa paglilingkod. Na po, ako bilang isang naglilingkod sa Panginoon, kaya balansi po, no. Kailangan hindi ka lang focus sa ministry. Dapat mayroon kang oras sa asawa mo, mayroon kang oras sa mga anak mo, mabalansin mo yung oras mo. Napakahalaga po yun. I mean po, napakahalaga po na mayroon kang oras sa kanila, mayroon kang oras. Kasi minsan nagiging dahilan, no, ng pagkatisod, no, yung ikaw nasa ministry ka lagi, tapos yung pamilya mo napapabayaan mo na. Yun po yung nagiging problema, no, sa mag-asawa, no po. Kaya lagi pong dapat mayroon tayong balanse na oras. Kailangan yung oras po natin ay ma-manage po natin ng tama. I mean po, napakahalaga po 'yon sa buhay Kristiyano, no, para wala pong hassle, wala pong problema. Kasi doon pa lang po pwede tayong pwedeng gamitin ng kaaway o ni Satanas, no? Na tayo po ay matukso o kaya ay magkaroon ng problema.
Kaya sa ating paglilingkod mga kapatid, magkaroon po tayo ng balanse, no po? Balanse na paglilingkod, no? Hindi po naglilingkod tayo sa church lang tayo, sa church lang po, hindi po. Meron po lalo na tayong may mga asawa, no po? May mga anak, may oras po tayo sa kanila, no po? Para hindi po magkaroon ng problema ang ating paglilingkod. Maging malaya tayong maglingkod sa Panginoon, kasama natin sila. Amen po. Yan, no po. At dito naman po kaya patuloy po tayong sa presensya ng Panginoon. Patuloy po tayo, no, na buong pamilya, no, ay maglingkod sa Panginoon. Dito naman po sa chapter 8, tungkol naman po ito sa pangapagkain, no, yung pagkain ni handog sa Diyos-Diyosan. Alam niyo po ba, dati sa probinsya, yung mga inahain na mga pagkain, alam niyo po yung sa amin kasi sa Ilocano, atang. Yung mga inandog sa lalo na po sa araw ng undas, marami talagang mga pagkain yun, nilalagay sa altar, nilalagay sa sementeryo, di po ba, inaatang nila sa mga patay na mga kamag-anak. No po, doon pa lang po, no, yung paghahandog, no po. Sabi niya po dito, napakaliwanag, no, nasabi niya, alam nating may kaalaman tayong lahat at gayon naman kaalaman ay nagbubunsod sa taong upang magpalalo. Ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Totoo po yun, no. Kaya, dati, kinukuha namin yung pagkain. Pero, ngayon, nung 13 years old ako nakilala ko sa Panginoon, hindi na ako sumasama sa mga pinsan ko kasi alam ko na po, no. Alam ko na po yung ibig sabihin ng mga ganong Kaya sabi niya dito, napakaliwanag na sa ating binasa na yung inihandog, no po, sa Diyos-Diyosan, ay wag mo nang kainin. Kasi yun ay inandog saan? Sa mga demonyo. Kaya wag mo nang, kasi sabi niya dito, sa ating binasa, na para kang nakisalo sa kanila, no po. Kaya napakahalaga po na wag na lang nating kainin para wala pong wala po silang makika. Lalo pag yung mga mananampalataya na makasama natin na hindi pa naunawaan yun, na hindi pa natin pwedeng sabihin. Halimbawa na lang din po sa pagkain, yung dinuguan, no po, na sa iba kasi hindi sila kumakain, no, ng dinuguan, no. Pero kasi nga ang dugo ay marumi. Sabi nga po, di po ba? Kaya napakahalaga po doon sa dugo ng hayop na hindi na nila kinakain, wag na po nating sitahin sila o kaya sabihan na, ay, bawal yan, no? Hayaan na lang po. Kasi sabi nga dito, lahat na ng pagkain ay pwedeng kainin. No po? Pwedeng kainin. Kaya lang, syempre, pag sinaway mo yung isang tao na siyang magdudulot ng ikahihina niya, lalo na yung mga bago sa pananampalataya, no po? Maging na lang po tayo, no? Tahimik na lang po tayo, no? Na hindi na lang po natin sila sasawayin, no po. Kasi, naranasan ko rin po yun, nakakita po ako ng kapatiran na kumakain ng dinuguan. Yun yung iba, di ba bawal yung dinuguan? Wala naman pong sinabi na, na bawal kumain ng mga ganon dito sa Banal Kasulatan. Liban lang po sa ibang mga reliyon, no po, na may mga ganong paniniwala. At napakaliwanag po ng sinabi ng Banal na Kasulatan na na dito po, sabi niya dito sa ating binasa, no po, sabi niya po dito, no. Subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan kahit hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila'y handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain. Palibhasa ay kulang ang kanilang kaalaman. Nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkasala. Hindi dahil sa pagkain kaya tayo'y nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganong pagkain at wala rin kabutihang maidudulot sa atin kung tayo ay may kumain niyon. Kaya ngunit mag-ingat kayo, baka paggamit ninyo ng kaalayang kumain ay na anumang pagkain ay pagkakasala ng mahihina pa sa pananampalataya. Kung kayo'y may sapat na kaalaman ay kumain ng ayon sa templo ng mga Diyos-Diyosa at makita kayong mahihina pa sa pananampalataya, hindi kaya sila mabuyong kumain yun bilang handog sa Diyos-Diyosan. Kaya maging mabuting halimbawa po tayo. Kung ano yung alam po natin na hindi dapat ng mga kapatiran natin, maging na lang po tayo, no?
sa ating mga sarili, no po. Kaya ipaliwanag na lang natin sa tamang panahon para sa kanila. Amen po. Napakahalaga po 'yon, no, sa ating mga bilang mananampalataya ng Panginoon na hindi po tayo maging katitisuran ng mga kapatiran natin, no po. O kaya sanhin ang pagkakasala ng ating mga kapananampalataya. Amen po. Kaya sa atin po mga kapatid, salamat po sa pagsama po ninyo sa amin. Salamat po sa salita ng Diyos. At tunay nga po na napakabuti ng Lord. Na lahat po ay may transition. No po? Tingnan nyo, pati sa pag-aasawa, pati po sa pagkain, may mga transition po talaga. At alam nyo po kung ano yung mga bawal sa atin. No po? Kung ikaw ay mayroong sakit, bawal mong kainin yung mga bagay. Kung ikaw ay high blood, bawal kumain ng matataba. Amen po? Kaya doon pa lang po. Amen po? Kaya yan, salamat po sa Panginoon mga kapatid. Oh, hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa oras na to. Salamat sa pagsama po sa amin. Lahat po ng nasa FB Live, Panginoon, samahan niyo po sila at pagpalain, Panginoon. Muli, O Diyos, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Lahat, Panginoon, ang mga narito sa Facebook Live, Panginoon, pagpalain niyo, Panginoon, ano man ang kanilang prayer request, Panginoon, ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magpala sa kanila. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa amin. Tunay nga po na napakasarap mag-aral ng salita ng Diyos. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Samahan po tayo ng Panginoon. Ang kapayapaan po ay lagi pong sumainyo. Amen po. Salamat po mga kapatid. Good morning po. Bye!